Hallelujah, praise God. Pagpalain po ang Diyos na buhay. Sa gabing ito ay dadako naman tayo sa ating Bible study. Isang maliit lang po na statement o verse ang basahin natin sa The Gospel of Matthew chapter 22 verse 21. Ganito po ang pagkasabi. Sabi niya, Then he said to them, Jesus replied, sabi niya, so give back to Caesar what is Caesar's. Hallelujah. And to God, what is God's? Praise God. Hallelujah. Pagpalain po ang Diyos na buhay. So, mga kapatid, dito po sa statement po ni Panginoong Hesus, kung saan po ay nagkaroon po siya ng profound statement na tinatawag, no? About the distinction between earthly or civil authority and divine authority. So, ang context po kasi na ito, ng verse na ito, kung saan po ang mga Pariseo, ang tinatawag ng mga Herodian noon, ay sinusubok po si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ng isang tanan about po sa pagbabayad po ng buwis to Caesar, which a Roman imperial tax that many Jews presented. Kasi that time po, no, talagang mangha sila sa mga grabe, ang galing magsagot ni Jesus, kumbaga may wisdom talaga. Di basta-basta. Kakaiba talaga na kaalaman ang nakukuha nila kay Jesus sa tuwing siya ay sumasagot. Talagang pambihira na mga sagot na galing talaga sa Panginoon. So una po natin, may dalawa po kasi ito. Una, yung patungkol kay Cesar. Sinasabi dito, give to Caesar what is Caesar's. Ang statement po dito, mga kapatid, kung saan po ay in-acknowledge po o ni-recognize po ng ating Panginoong Hesus ang pagkakilanlan o ang legitimacy ng pagkakilanlan po ng gobyerno o ang civil authority o ang kanilang karapatan na mag-impose ng taxes. So, ang gobyerno po natin ay may karapatan po sila mag-impose ng taxes kasi po ang gobyerno po ay pinahintulutan po ng Diyos. So, authorized po sila mag-impose ng taxes at tayo naman po bilang isang mananampalataya, bilang isang ordinaryong citizen po ng ating bansa, Pilipino, kailangan marunong po tayo sumunod sa nakakataas po sa atin. Kasi po sa panahon po ni Jesucristo po, ni Panginoong Hesus, the Roman Empire controlled the land. Saan po kinukontrol po ang lahat ng lupain. Din kung saan po si Caesar ay was the emperor that time. Kung saan po ay sa pamumuno niya, kiniklaim po niya a certain material resources, kasali na po itong taxes. So noon pa pala, may mga claim na, no? Kaya pala ito may mga ancestral domain claim, ganun ba? Certificate of ancestral domain claim. Noon pa pala yan. So, kahit ang gobyerno natin may mga ito, military reservation, ito, ganyan-ganyan. So, nangyari na pala yan noon. So, sa pagkasabi po ni Jesus dito, kung saan po ay kinumpirma po ng ating Panginoong Jesus na kailangan po i-fulfill natin ang obligasyon po natin sa gobyerno po natin. For example lang po, kahit simpleng pagbabayad po or pagkuha po ng sidula, no?
kung ano po ang nararapat sa kanila. For example na lang po yung pagbabayad ng buwis o kaya po ang pagsunod sa kanila. Kahit ang simpleng ordinansa po sa barangay, dapat sundin po natin kung ano po ang dapat ipasunod po sa atin ng gobyerno o ang namumuno sa atin na ang tinatawag na gobyerno. Hallelujah, praise God. Pangalawa po, ang sinabi po dito is give to God what is God's. So, ang part po dito sa pangalawang statement po ay lumalalim po siya, no? Mas malalim po siya na statement. Kumbaga, pumupunta po tayo sa malalim, no? Pinapunta po tayo sa malalim na statement sapagkat kung saan po ay pinapaalala po sa atin, mga kapatid, na uh, that while civil authorities have a claim on material goods, habang po ang gobyerno po natin ang gobyerno ay may kiniklaim po sa mga material na mga bagay. So, kung titingnan po natin, limitado lang po ang claim niya. Pero pagdating po sa Panginoon, pwede po niya i-claim ang lahat. So, sabihin natin, ang lahat po ng bagay po ay sa Panginoon po, pati ang buhay natin, mga kapatid. Ang puso natin, hallelujah, excuse. At kahit na po ang mga pangako natin sa ating Panginoon na buhay. So dito, mga kapatid, kung saan po in-emphasize po ni Panginoong Jesucristo po that while we are fulfilling earthly responsibilities, habang po pinupulfill natin itong mga makamundo po na responsibilidad o obligasyon, but our ultimate duties and devotions belong to God. Lalong-lalo na po sa spiritual na mga bagay, mga kapatid. So yun po ang ibig ipahiwatig po ng ating Panginoong Hesus. Kasi po, mga kapatid, ang gusto lang po ng Panginoong Hesus is what Jesus is conveying is that taxes, ang pagbabayad ng isang buwis is one thing, and your relationship with God and your spiritual duties are another. Kung titingnan po natin, in conclusion, no, they are separate but both must be respected. So yun po ang kagandahan. Hindi po sinasabi ng Panginoon na dahil born again believer ka, so yung importante, born again believer tayo, pabayaan na natin ang obligasyon natin sa gobyerno. So hindi po ganon, mga kapatid. Pero mas taas lang yung pagbigay pansin natin sa pananampalataya natin at pagsunod sa Panginoong Diyos. So, dito po, ang civil authorities po, gaya na po sa panahon natin ngayon, o sa panahon ni Caesar, that time, o sa modern na gobyerno po natin ngayon, kung saan po ay may jurisdiction po sila, no? Saklaw po nila ang lahat ng mga material ng mga bagay po. At kung saan po ay pwede nila i-claim ang nararapat po sa gobyerno. Sample nga yung mga taxes na property, etc. po. Kung ang sakyanan mo expire na, kailangan mo ipa-renew. So, kuwan po yun ng government. So, dapat natin sundin, mga kapatid. While God, no, ang spiritual kuwan yun sa taxes, duty natin sa government obligation. But, kung pupunta tayo sa spiritual duties, ang Panginoon naman po ay may jurisdictions over the spiritual realm and what belong to God. No, for example, yung kay yung what belongs to God, ang tinutukoy dito ay yung pag-worship natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Panginoon, at higit sa lahat,
ang pagsunod, dapat maibigay po natin yan sa Kanya. Ano po ang lesson mga kapatid? Kung gaya nga sa sinabi ko kanina, Jesus distinguishes between what is owed to earthly authorities, in the case of taxes po, and what is owed to God. This doesn't mean, mga kapatid, na ang isa doon ay pabayaan na lang natin at ang isa ang concentrate natin, but rather fulfill both obligation in the respective spheres. Kung saan po ang isang civil authorities po ay importante man siya, but wag po natin i-neglect ang ating duty po sa Panginoon. Kung saan po, kung titingnan po natin, mga kapatid, hindi po, Jesus is not advocating for rebellion po, no? Na magiging rebelde po tayo against po sa gobyerno. Kung saan po ay pinapakita po ng ating Panginoong Hesus na ang God's authority is higher than any earthly authority. Yun po, mga kapatid. Kung may authority po dito sa mundo, but limitado po. So, ang authority po ay ang sa Panginoon po na masigit pa siya. Although, pareho natin hindi i-neglect kasi obligasyon natin yan, balanse siya, pero mas higit po ang sa Panginoon. Kasi nga, ang Diyos ay hindi po siya limitado. Kasi nga sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. Exceedingly abundantly beyond pa. So, ganun po ang Panginoon. Limitless po ang Panginoon. So, kaya naman po, dahil nagta-tax ka, hindi does not mean na hindi ka na magbigay ng tithes and offering mo sa simbahan. But kung ano po ang hinihingi ng Panginoon, PhilHealth ba, ibigay mo sa PhilHealth, taxes ba, ibigay mo. But ang tithes and offering na para sa Diyos, kailangan hindi po natin i-neglect po yan, mga kapatid. Kasi one of our duties po bilang isang Kristiyanong mananampalataya po. Maraming salamat, naway sa 13, no? Mga 13 mahigit na minuto po na pag-aaral natin sa salita ng Panginoon ay may kunti po, kahit kunti lang po ang nakukuha natin, but the Holy Spirit will give us the knowledge and understanding po. Thank you po at sa muli po na pag-aaral natin. God bless. Hallelujah. Praise God.